Naku mga kababayan, o sa mga hindi po nakakaalam, Diyos ko po, mga kababayan, alam nyo ba, chismis ito huwag paniwalaan, chismis ito. Merong mga nakarating sa akin, yung aking mga kuan, iba na yung aking mga source ngayon, yung mga source ko ngayon, mga kababayan, yung mga source ko ngayon ay iba na. Mga mga parfly, mga tutubi, mga alitaptap. According sa aking source na mga alitaptap, di ba sila may Tweety Bird, may puting ahas, ako may alitaptap. According sa aking mga source na alitaptap, di ba? May mga bit-bit na ilaw ang alitaptap. Kahit gabi, kahit gabi may ilaw yan nakikita. According sa aking source na mga alitaptap, mga kababayan, ay si Bato daw ay nasa Senate Mansion sa Baguio. Nako, tinago daw ni Junvic Rimulya. Diba? Bakit? Bakit ko nasabing tinago ni Junvic Rimulya? Yan ang sabi-sabi. Chismis, huwag paniwalaan, chismis. Nasa Baguio Senate Mansion daw si Bato de la Rosa ngayon. Tinago daw di umano ng isang tanyag na politiko. Tanyag. Oo, kaya mga kababayan, according sa aking mga source na alitaptap, mga tutubi, alitaptap, kung ano-ano pa, mga bakukang, mga kagwang, mga gangis, mga kababayan, kaya pala, itong Senate Mansion sa Baguio, mga kababayan, ay bantay sarado ngayon ng mga pulis. Naku, bakit kaya bantay sarado ang Senate Mansion ngayon ng mga pulis? Wala naman tao dyan. Bakit nyo babantayan ang napakasandamukal na pulis? Sige nga, tanungin ko kayo, sino po bang senador na sa Baguio ngayon? Bakit sandamukal ang mga pulis dyan nagabantay? Sino po nagatago dyan? Mga kababayan, sino po? Sino po ang senador or opisyalis ng gobyerno na nasa Senate Mansion ngayon? Sige nga, paki-explain ba't ang daming pulis dyan? Sige, paki-explain. Explain ninyo. Sino po ang opisyalis ng gobyerno dyan na naglagi ngayon? Bakit sandamukal ang pulis dyan na bantay sarado? Halos wala nga makadaan. Diba? Graduation of PMA. Hindi mo rason yung graduation of PMA. Kasi kung presidente ang nandyan, may sarili ding mansion ang presidente malapit dyan. Bakit pupunta siya sa Senate Mansion kung meron namang sariling mansion ang presidente? Ngayon hindi rason yung graduation of mga PMA nakaraang araw lang yung graduation, ngayon ang bantay sarado. Eto mga kababayan, nako ba to? Wag ka diya sa Senate Mansion sa Baguio. Kung naalala ninyo, mga kababayan, di ba ang unang hiling ni Bato ay maglagi siya sa Senate Mansion sa Baguio. Ngayon, ang akala nila nandoon daw sa Iglesia ni Cristo, yung isa nandoon daw sa bahay ni Robin, wala po doon. Nasa Senate Mansion sa Baguio, nagtago. Nagtago si Bato. Sige, tanungin ko kayo, bakit bantay sarado ng pulis ang Senate Mansion? Sige, sinong nandyan? Hindi man po pwede mayor ang gagamit yan kasi bago gamitin ng mayor yan, mag-request yan siya sa Senado kung papayagan ba siyang gamitin or si PBBM. Mag-request kay PBBM. At anong rason bakit gamitin? So ito po mga kababayan. Ito. Naku, patay ka din Pakinggan nyo mga kababayan. According sa aking source, according sa aking source na alitaptap. Halaka. Continue. Kung kalmado na ngayon sa Senado, bantay sarado naman ang Senate Mansion sa Baguio City. Dito unang hiniling ni Senator Bato na mamalagi nang umingay ang arrest warrant mula sa ICC. Ang detalye sa agenda report ni Dobby De Guzman. Matapos ang barilan sa Senado, kapansin-pansin ang presensya ng mga pulis sa harap ng Senate Mansion sa Baguio City. Bukod sa mga nakabantay sa loob ng compound, may mobile patrol ng Baguio City Police ang nakaparada sa harap. Ayon sa mga nakausap ng BNC,
na tumangging magpakilala. Napansin nila ang paghihigpit sa seguridad mula nang magkaputukan sa Senado. Pero Narinig ninyo? Bakit nga ba bantay sarado ang Senate Mansion ngayon sa Baguio? Sino po ba ang nandyan na politiko? Ang makakagamit lang po dyan ay mga senador or isang mataas na politician. Mga kababayan, senador po ang priority pwedeng gumamit niyan. Ang tanong, bakit ang higpit-higpit? Bakit may mga gwardya sa loob? At bakit may mga pulis sa labas? Sige nga. Sige nga, mga kababayan. Like po tayo, mga kababayan. Like po. Share. Tanong ko lang, bakit may mga gwardya, higpit, gwardyado ang loob at pati ang labas? Sino po ang nandyan? Diba? Sino po ang nandyan? According nga sa informant ng Billionaire News Channel na hindi nagpapakilala, bukod sa mga gwardyado, bukod sa gwardyado ang loob, may mga pulis sa labas. Tanong ko lang, bakit yung gagwardyahan wala man tao dyan? Sige nga, sino? Sige, sabihin ninyo, may mga umaakyat dyan ng mga turista. Sinong tangang aakyat kahaba-haba ng bakod dyan, lagpas bubong? 6 feet ang taas ng bakod niyan. Kung umakyat ka dyan, matuhog ka pa. At saka may mga ano pa yan, may mga kuryente pa yung bakod niyan. Diba? Nako, mga kababayan, ulitin ko. Kung kalmado na ngayon sa Senado, bantay sarado naman ang Senate Mansion sa Baguio City. Dito unang hiniling ni Senator Bato na mamalagi nang umingay ang arrest warrant mula sa ICC. Ang detalye sa Agenda Report ni Dobby De Guzman. matapos ang barilan sa Senado, kapansin-pansin ang presensya ng mga pulis sa harap ng Senate Mansion sa Baguio City. Bukod sa mga nakabantay sa loob ng compound, may mobile patrol ng Baguio City Police ang nakaparada sa harap. Ayon sa mga nakausap ng BNC na tumaging magpakilala, napansin nila ang paghihigpit sa seguridad mula nang magkaputukan sa Senado. Pero ayon sa Baguio Police, matagal na nila itong ginagawa. Tourist spot din kasi yan, kaya normal lang talaga na may moving kami na nag-iikot yan. Kaya yun lang naman ang ano dyan, sir. Hindi naman siya related yun sa nangyari sa City. Ilang metro lamang ang layo ng Senate Mansion mula sa pamosong The Mansion, ang official residence ng Pangulo sa Baguio City. Unang nalaman ng publiko na may ganitong pasilidad sa Baguio nang sumingaw ang balitang nagpadala ng liham si Senator Ronald De La Rosa kay dating Senate President Senator Tito Soto at hiniling na magamit niya at ng kanyang pamilya ang Senate Mansion dahil dadalo sa isang aktibidad sa lungsod. Binatikos ito ng publiko, lalo na't matagal na itong hindi dumadalo sa mga sesyon ng Senado. Ayon sa isang political analyst, actually mga kababayan, totoo po yan. Hindi ko malaman na meron palang Senate Mansion sa Baguio na kung hindi dahil sa request ni Bato. At hindi ko rin alam na meron palang presidential residence dyan sa Baguio. Kung hindi ko nabalitaan na nag-request si Bato, meron palang presidential residence dyan. Mansion din. At meron palang Senate Mansion sa Baguio. Hindi ko alam may ganyan pala. Ngayon ko lang nalaman yan. Nung ibinalita na nag-request si Bato na doon maglagi. Diba? Ngayon ko lang nalaman. Diba? Tapos unahan yan, may mansion din si Chavit dyan. Diba? May White House, Kent. May White House pa, Mampuri Malonzo, diba? Ngayon ko lang din yan nalaman. Ma'am Ana Estrabon. Diyos ko. May Supreme Court din, diba? Biruin nyo. Ngayon ko lang nalaman yan. Kung hindi ni-request ni Bato, buti pa si Bato, maraming alam. Diba? Ang tanong ngayon, bakit
Bantay sarado ang mansyon. May nag-comment kanina, wag ko daw linlangin ang mga nanonood sa akin. Kasi daw, ang sabi daw ng mga anti-DDS na vlogger, yung mga pro-BBM, nasa China daw si Bato, nasa Qatar daw. Ito ang masasabi ko sa iyo. Sa nag-comment kanina ha, si Top Gun ba yon pangalan? Ito ang masasabi ko sa iyo, Top Gun, wag tanga. Si Bato po ay may immigration lookout bulletin. Pag lumabas si Bato, tiklo agad yan. Kaya huwag kang maniwala na si Bato nasa Qatar, si Bato nasa China. Putang ina nyo. Si Bato nasa Pilipinas lang. Either nasa Baguio or nasa Quezon City. Lagi nyong tandaan yan. Either nasa Baguio or nasa Quezon City lang. Continue ha. Alam nyo kung bakit mabilis maaresto si Bato de la Rosa ngayon. Una, si PBBM ang chairman ng ASEAN Summit. Isang request lang, putang ina, tiklo yan. Subukan niyang pumunta ng anong bansa dito sa Asia. Si PBBM, Pilipinas ang chairman ng ASEAN Summit. Tandaan nyo yan. Chairman ng ASEAN Summit. Isang kontak lang ni PBBM yan. Tiklo yung animal na yan. Kaya huwag kayo yung nagpakalat ng fake news, huwag ko daw linlangin. Huwag ko daw linlangin ang taong bayan at mga nanonood sa akin kasi ang sabi daw ng mga ibang BBM vlogger, nasa China daw tumakas. Nasa Qatar daw. Utot mo, Top Gun. Ikaw yung nanlinlang. Ang totoo dyan, si Bato hindi makalabas ng Pilipinas yan. Bakit? Kung si Alice Gunga na aresto. Kung si Alice Gunga na aresto. Paano pa ngayon si PBBM? Ang ASEAN chairman, chairman ng ASEAN, ang Pilipinas. Ang bilis yan arestuhin, tanga. Oo, Qatarman. Malaki ang posibilidad na nasa Mindanao na si De La Rosa. Sabi nila. Tapos man yan ng Pilipinas, ang dadaanan niya dalawa lang, either Malaysia or Indonesia. Sa Malaysia, yung Sandakan. Pero ito hindi niya na-realize, no, na ang Pilipinas ang chair ng ASEAN Summit ngayon. So parang magiging Alice Gu yan, no? Yung kanyang warrant of arrest, no, from ICC. While iba yung kaso ni Alice Gu, ito-turn over yan ng authorities as part of our as part of ASEAN commitment, no, to protect yung kapwa nila ASEAN. Para kay Serrano, ang pagtakas ay katumbas ng pag-ako sa kasalanan. Para sa agenda, Dobby de Guzman. Narinig nyo, mga kababayan? Si Bato, hindi makakatakas yan. Bakit? Una, si PBBM, ang chairman ng ASEAN Summit ngayon. ASEAN, hindi Summit ASEAN. Pag sinabi nating chairman ng ASEAN, isang sabi lang, pakinggan agad yan. Naalala ninyo, dumayo yung mga iba't ibang leader, mga royal blood, mga hari, mga prime minister, pumunta sa Cebu nung nakaraan, yung sigalot ng Cambodia at ng Thailand, pinagbati ni PBBM. Naalala ninyo yung gulo ng Thailand at Cambodia na may mga missile nagliparan, natapos dahil kay PBBM. Pinagkasundo niya yung dalawang bansa. At nag-host pa sa Cebu ginanap. Kaya ngayon, si Bato, wag siya magtangkang tumakas. Bakit? Mabilis siyang matiklo. Ganun lang kadali yan, mga kababayan. Kaya dapat na-realize ni Bato yan. Kung tatakas siya ng Malaysia, tatakas siya ng Indonesia, tanga. Maliban na lang kung marami siyang kontak doon. Maliban na lang kung may mga kakilala siya doon. Pero ngayon, mga kababayan, mahirapan po. Mahirapan si Bato. Bakit? Meron siyang immigration lockout order. Merong elbow. Si Bato. Saan man siyang pier pumunta, saan man siyang airport lumanding, tiklo si Bato. Kaya hindi ako naniniwalang nakalipad si Bato ng Mindanao. Una, dito lang yan. Dito lang yan sa Quezon City, either magbus yan or kotse. Si Bato hindi makakalipad ng eroplano yan, hindi makakabarko yan. Bakit? Mainit sa mata si Bato. Kunting kibot niyan, bawat tao ngayon may cellphone. Isang picture lang yan, yan sa social media.
kikita agad yan sa social media. Yan ang tatandaan ninyo. Hindi makakalipad yan. Hindi makakapunta ng pier at airport yan. Nandito lang yan nagland. Land travel yan si Bato ngayon. Hindi yan. Kasi kung mag-aeroplano siya, makita siya sa airport. O, sige. Saan kayo nakakita ng airport na sarado? Sige. Saan kayo makakita ng airport na siya lang ang dadaan? Saan kayo nakakita ng pier na siya lang ang dadaan? Kung sa pier yan dadaan si Bato, makikita maraming tao sa pier. Kung sa airport dadaan, maraming tao sa airport. Mapapansin ng tao yan. O, saan siya Sige, sabihin nyo, nasa Maynila siya, di ba? Tumakas sa Senado. Saan siyang airport dadaan? Bukod sa Clark at bukod sa NAIA. Makikita siya. O, kung sabihin naman nating nagbarko yan, saan siya dito sa Maynila? Sa Tondo or sa Batangas? Makikita ng tao yan. Ako po'y malaki ang aking paniniwala according sa aking mga source na alitap-tap. Si Bato ay nakakotse yan. Land travel yan si Bato. Nakalupa yan. Private ang hindi po pwede magmotor si Bato. Kainit-init ngayon. Kintab ng ulo niya. Tangina, hihingalin yan. Nakakotse yan. Nakakotse yan. Hindi yan pwedeng lumapag sa airport, lumapag sa pier. Makikita siya. Kahit anong tabil ni Bato, kahit anong tago ni Bato, sa laki ba naman ang ulo niya? Di ba? Sa laki ng ulo niya. Kahit maka-private helicopter yan, mga kababayan. Malalaman pa rin. Bakit? Yun bang helicopter na kanyang sasakyan? Mali, sinong politikong may pagmamayari ng helicopter ngayon? Magbigay kayo ng isa na hindi dadaan sa hindi dadaan sa airport yung helicopter na yan or sa aviation. Lahat ng politiko na nagmamayari ng helicopter, may mga sariling aviation dadaanan yan. Nakalista yan. Once na meron kang immigration lookout order, lahat ng paliparan, lahat ng pier, lahat ng toll gate, i-check yan. Mga kababayan. Yan nga ang sinasabi ko. Nandito lang yan si Bato, nakakotse yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Nakakotse yan. Hindi pwede magmotor si Bato, kataba-taba, kalaki-laki. Anong helmet magkasya sa ulo niyan? Una, ang init-init, hindi papayag yan. Drive ka motor, kainit, putang ina, tirik araw. Nakakotse yan. Ako, mga kababayan, kahit pa, sabi ko sa inyo mga kababayan, yan si Bato, kahit mag-disguise yan, makikilala pa rin, putang ina. Mag-disguise yan, magbabae-babae. Ano yung tsura niya? Sige nga, sabihin natin, nakawig si Bato, mahaba. Kalaki-laki ng tiyan. Para siyang undin. Para siyang undin. Biruin nyo nakawig. Kalaki ng ulo, kalaki ng katawan, tapos nakawig ka. Ano ka? Majinbo? Ano yan, Majinbo? Miyembro ka ng Dragon Balls? Diyos ko, mga kababayan, kahit mag-disguise pa yan si Bato. Kahit mag-disguise yan, makikilala pa rin. Ang tanging solusyon para hindi makita si Bato, sasakay ng tinted kotse. Car. Mga tinted car ang sasakyan niya. Hindi magmumotor yan. Kainit-init, putang ina. Hihingalin yan. Ang mataba pa naman, pag pinagpawisan, amoy iwan. Diba? Amoy na kulob na pantalon na hindi nabilad sa init. Diba? Diyos ko, kahit pa mag-mascot ng Jollibee yan si Bato, hihingalin yan. Ihingalin. Alam nyo ba ang unang sakit ni Bato? High blood. Ma-stroke pa yan habang nagmamaskot-maskot Jollibee. Kung nagsabi sa inyo mga kababayan sa taba ni Bato, wala yan, nakakotse yan. Niwala kayo sa akin mga kababayan. Kung uuwi ng Mindanao yan, nakakotse yan. Pero kahit uuwi ng Mindanao yan, bababa pa rin yan kasi lahat ng dadaanan yan ng mga barge, roro, bababa pa rin siya. Hindi man po pwedeng nandun siya sa loob ng sasakyan lagi. I-check yan Pabababain ka yan kung nasa loob siya ng sasakyan, i-check pa rin yan ng mga sa pier security. Kasi meron siyang elbow hindi porkit elbow ay sa aliparan lang, pati sa mga pier yan. Kaya yan mga kababayan, according sa aking mga source na litap-tap, si Bato daw ay namataan sa Baguio, Baguio Senate Mansion. At nakakapagtaka lang din daw yung mga alitap-tap na aking source, bakit bantay sarado ang Baguio Senate Mansion? Wala naman tao dyan.
'Di ba? Wala namang tao dyan. Oh. At saka alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung tutuusin talagang hulihin si Bato, mahuhuli si Bato. Bakit? 10 billion ang intelligence fund. 10 billion ang intelligence fund ng gobyerno. Imposible hindi mo makita si Bato, tangina. Tangina. Ako nga nalaman yung totoong kong pangalan Ako nga nalaman yung totoo kong pangalan Si Bato pa kaya? Utang ina, mga kababayan. Pinagluloko na tayo. 'Di ba? Ako nga nalalaman yung totoo kong pangalan. Alam niyo ba na may nagpa-trace sa akin? Meron na akong warrant Nalaman yung totoo kong pangalan. 'Di ba? Si Bato pa kaya? 10 billion, ang intelligence fund ng gobyerno. Kaya kung gustuhin talaga ng gobyerno na maaresto si Bato at walang haharang dyan na tanyag na politiko, at walang tao na nasa likod ni Bato na nagprotekta sa kanya ngayon, di ba? Mahuhuli yan. Biruin nyo 10 billion confidential fund, intelligence fund. Maniwala lang ako, kung pareho yan sa confidential fund ni Martires noon na 15 billion. Wala ni isa na kulong. Saan kaya napunta yung 15 billion na yan? 'Di ba? Diyos ko, mga kababayan. 'Di ba, Ma'am Rosario, Dagasdas? Oo, Diyos ko. 10 billion intelligence fund ng gobyerno. Kung gustuhin ng gobyerno yung hulihin si Bato, napakadali. Diyos ko, 10 billion ba naman? Kahit nga 1 billion lang, maharesto agad yan Kung gustuhin. Pero kung may humarang dyan, na pabida-bida nga, gustong tumakbong presidente, di naman mananalo, hindi talaga yan maaresto. Oo. Diyos ko, kung may pabida-bida dyan, ako, nagigigil na ako dyan. Kung hindi lang dahil kay PBBM, araw-araw kong banatan yan. Yung pabida-bida dyan gustong tumakbong presidente sa 2028, hindi dahil kay PBBM, birahin ko yan. Alam mo, kami mga vlogger ni PBBM, matagal na kami nagtimpi dyan. Nagtitimpi na kami dyan, tahimik lang kami. Pero sa napag-usapan namin, tagal na namin. Kung hindi lang dahil kay PBBM, kung hindi lang sinalo ni PBBM yan sa amin, hindi lang inarbor, matagal na, inaraw-araw na namin yan si John Wick. Ang totoo lang, kung hindi lang inarbor ni PBBM yan, ay ewan ko sa inyo. Inaraw-araw ko na yan. Bida-bida kasi. Di ba? Naku. Kung hindi lang inarbor ni PBBM yan. Alam mo, kami mga vlogger, PBBM. Tagal na nagtimpi niyan. Parang si Pinsan lang yan. Ang tagal namin nagtimpi kay Pinsan. Ang sabi lang kasi ni Bungit, arborin ko yan. Ma'am Remy Kudo, hello po. Kung hindi lang inarbor yan, sinabi ko siya araw-arawin namin yan. Di mananalo yan. BBM, di mananalo yan. Hindi mananalo yan. Naku, PBBM, ako na nagsabi sa'yo, hindi mananalo yan. Kahit mag-ubos ka pa dyan ng 10 billion, kahit ubusin mo yung confidential fund mong 10 billion, hindi mananalo yan. Kung yan lang din naman at si Risa, mas ibuto ko pa si Risa. Kasi si Risa ang daming napakulong. Pero yung inarbor mo, wala pa napakulong ni isa. Putang ina, puro lang pamacho, papugi. Walang kwenta. Wala akong binigkas na pangalan Alam mo, kung gustuhin lang talaga, 10 billion ang intelligence fund ng gobyerno. Hindi nyo mahuli-huli si Bato. Saan yung gagamitin yung 10 billion na yan? Di ba? Ano na nakawin nyo? Paki-explain? Ako hindi ko kinakalaban ng gobyerno Pero 10 billion ang budget ninyo.
Saan nyo gagamitin yan kung si Bato hindi yung mahuli-huli? Putang inang yan. 10 billion intelligence fund ninyo. Tapos si Bato, kalaki-laking ulo niyan, kalaki-laking tao, di nyo magilap. Di ba? Natatawa tuloy ako, tumalsik tuloy laway ko, putang inang yan. 10 billion yung budget. Hindi nyo magilap si Bato, putang ina nyo, kalaki-laki niyan. Or else, pinagtatakpan nyo lang talaga. Yan lang naman yan kasimple, putang ina. Gagawin nyo pa kaming tanga, mga hayop kayo. Di ba? Oh, Diyos ko, 10 billion yung budget ninyo sa intelligence fund. Inuulit ko ha. Tapos si Bato, kalaki-laking tao. Hindi nyo maari-aresto? Sa'yo gagamitin yung 10 billion. Kung ayaw nyong sabihan ng mga DDS na maleta-maleta, dito talaga ako maniniwala, mga kababayan, na totoo ang maleta. Kung yung 10 billion intelligence fund, hindi ninyo mahuli si Bato, putang ina, totoo talagang maleta. Magalit na kahit magalit sa akin. Putang ina. Ngayon ko mapatunayan na totoo yung maleta sa 10 billion na yan. Mga kababayan, ulitin ko ha, 10 billion ang intelligence fund ng gobyerno. Pero si Bato, hindi nyo mahuli. Putang ina ninyo. Saan ninyo gagamitin yung 10 billion na yan? Wala naman kayong nabiling armas. Wala naman kayong nabiling mga missile. Wala naman kayong nabiling submarine. Wala naman kayong nabibiling warship. Putang ina, yung 10 billion saan nyo gamitin yan? Imamaleta? Diba? Mga kababayan, sana naintindihan ninyo ako. Putang ina, tanong ko kayo ngayon, may nabili bang warship? May nabili bang armas? May nabili bang submarine? Wala. Pero 10 billion ang intelligence fund ng gobyerno. Tapos si Bato, di nyo mahuli-huli. Tang ina, niluloko nyo na kami. Kaya dito ko talaga masasabing, totoo nga talaga ang maleta kung ganun. Sana mga kababayan, na-gets nyo at naintindihan nyo ako. Yang aking pinaglalaban, para yan sa atin. Saan ba pupunta yung 10 billion na yan kung si Bato hindi nyo mahuli? Ngayon sasabihin na nila, paano ka nakasiguro, Kent, na 10 billion? Aba, tandaan nyo, di ako DDS. Ni minsan dito nagsalita ako, lahat totoo. Hindi naman ako pumalyas mga sinasabi ko eh. Mga kababayan, 10 billion ang intelligence fund ng gobyerno, tapos si Bato hindi mahuli. Putang ina yan. Wait lang ha, mga kababayan. Meron akong ipaparinig sa inyo ha. Kung gaano katotoo yung sinabi ni Kent na 10 billion daw. Totoo ba yan? 10 billion? Are you sure? Ito mga kababayan. 10 ayan. Mga kababayan, 10 billion intelligence funds ang gobyerno. Mga kababayan, 10 billion ang intelligence fund ng gobyerno, tapos di nyo mahuli si Bato. Putragis na yan. Nawala, hindi ko lang talaga masave, mga kababayan, hindi ko talaga makikita. Hindi ko talaga makikita, mga kababayan, yung video. Parang private eh. Nako. Actually, nabasa ko talaga kanina na 10 billion talaga ang confidential funds ng gobyerno, tapos hindi maaresto si Bato. Saan gagamitin yung 10 billion na yan? Diba? Kaya, yun po yun mga kababayan. Basta i-search nyo lang kung magkano ang intelligence fund ng government. Alam nyo yan. Tapos hindi mahuli si Bato, putang ina. Nagluluko na tayo. Mga kababayan.